Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pagka sa ganito, laging ako tayo ang Maganda at mapagpalang umaga mga kakampi. Napaaga po tayo ng pasok. Dapat 10 a.m. pa tayo, ano? So tinatawagan ko po ang ating panauhin ngayong araw na ito sapagkat ang ating topic po ay mga teenagers noon at ngayon. So, ang ating pong panauhin ay isang guro sa mataas na paaralan na hindi po natin i-reveal kung ano ang pangalan ng kanyang eskwelahan sapagkat siya po ay magbibigay ng mga halimbawa tungkol sa mga kaso ng teenagers noon at ngayon. So syempre mga sensitive cases po ito at ayaw po natin na i-disclose kahit na pangalan man lang ng paaralan. Kasama daw si Sir Joe. Siya po ay kaklase ko sa graduate school, although siya ay hamak na di bata sa atin. At siya po ay tagal ng guro sa iba-ibang paaralan at inassign po siya as guidance designate. Ang ibig po sabihin ng guidance designate ay guidance counselor din siya. Kaya lang po, dito sa aming kinaroroonan o sa lahat sa ibang paaralan, tinatawag po nila ang guidance counselor na guidance designate sapagkat kapag wala pa sa plantilla or wala pa silang budget para sa guidance counselor, yun po ang kanilang ibinibigay. So patuloy ko pong tatawagan ang ating panauhin kasi nga po napaaga tayo. Si RV, ginulat ako eh. RV, ginulat mo ako. Anyway, so mayroon na po ba tayong manunood? RV, pakichat mo nga ako kung mayroon na tayong manunood at mag-open forum tayo, mag-welcome tayo ng mga questions. Magbibigay lang ako ng halimbawa, kung ano kami nung teenagers Kaya din kami. magtanong ka Siyempre ako ay teenager ng 70s. Meron na nanonood. Yeah, 1972. Dapat sa mga Teenager ako, second year high school ako, Pwede, ano? magte-text tayo sa kanya. So, nung panahon namin, pag ikaw ay tumungtong ng 13, 13 laking daw. probinsya kasi ako, marami ka nang Ganda niya, alam oh. gawin sa tahanan. Kumbaga, pwede ka nang maging ina ng tahanan at pwede mo nang pangalagaan ang iyong mga kapatid. So, bilang isang panganay, ay ako po ay tumayo na bilang second mother na aking mga kapatid. Palagi pong ini-instill ng mother ko na ikaw ang pangalawang ina. Kung ano man ang mangyari sa akin, bahala ka na sa mga Ganito, kapatid mo. RB. May isang maganda dyan. So, ganito. dahil kami po ay Tatanong apat na program magkakapatid at magkakalapit May lang second ang driver aming po edad, ba? sabay-sabay kaming halos Parang naging nasa second teenager. ganun. Kasi yung mga news natin doon may lalat. At bilang panganay, Diba? bilang From ate, GMA, from ganito. binigyan ako ng mandato ng aking mother. Second liner ba yun o sa At January? ako naman ay Diba sinusunod nakita mo yung din sa ng aking salita, mga ano, kapatid. nasa- So kung ano yung aking Kahit sabihin, sa taas, o kapag basta ito ay pinapalay, tapos nasa doon tama nilagay at yung nasa news. katuwiran, ay Title lang, sinusunod na ha? rin na aking mga kapatid. So nung teenager ako, Tapos si ako ay yung pwede ng RTBM, pagkatiwalaan ng bahay,
to see to it that when my parents are away, the house is secure, that I am the last one to sleep. I close the door, I put off the lights, I see to it that my siblings are secure and clean. Ano pa? Pangalawa, I know how to cook basic food like pinirito, ginisa, may sabaw, mga palaman na pipiliin, taong tatawagin, sino ang pupuntahan kung merong emergency. Sa madaling salita, yung responsibilidad ng isang matanda ay naiatang na sa aking balikat. Ganon din ang mga katulad kong teenagers. Marunong na din ako maglaba, marunong na din akong magpatay ng manok, magbalahibo ng manok, gumawa ng isda. Well, yung paghahalaman kasi, kahit na nandito kami sa probinsya, wala naman kami masyadong hinahalaman doon sa aming bahay kasi puro simento. So dito din, wala din kaming masyadong hinahalaman. Pagpapalansya, paglalaba, pagtutupi, lahat yan ay naiatang na. So, in totality, lahat ng gawaing bahay ng isang adult ay alam ko na bilang isang teenager. Paanong mangangalaga sa aking sarili? How will I protect myself? So, bilang isang babae, tinuruan na ako ng nanay ko. Kasi po, mother ko talaga yung nagturo dahil ang father ko po ay isang distributor sa tobacco company. So, yung Central Luzon, Nueva Ecija and Bulacan ay kanyang territory. So, madalas po si daddy ay wala. Isang linggo po, nandito siya, isang linggo nasa Bulacan. But on special occasions, ay nandun si daddy. At ang father ko naman, ang itinuro naman sa amin, sa akin muna, bilang isang teenager, ay huwag magtiwala sa mga strangers. Okay. So, ganun din naman ang itinuro ng aking mother. Pero yung mother ko, hindi ka lang magtitiwala sa strangers. Huwag ka din magtitiwala sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na lalaki. Hindi mo sila dapat papapasukin sa iyong bahay. So, we can talk to them outside of the house when my parents are not in. So, that was how I was taught to protect myself. What else? When we take the tricycle, kapag kami ay nagta-tricycle, kailangan tandaan ang numero ng tricycle. Dito po sa probinsya, tricycle po ang aking sinasakyan at kasi malapit lang kami sa lahat. Nasa sentro, malapit lang. So, hindi namin kinakailangan sumakay ng jeep. So, tatandaan mo, titingnan mo ang mukha na magta-tricycle, titingnan mo yung number ng tricycle sa loob. Tapos, kapag ikaw ay parang dinadaan sa iba, umara ka. Pag ayaw kang ipara, i-save mo yung sarili mo because evidently, that person is thinking of something bad about you. So, kung naririnig nyo, tinatawagan ko ang ating panauhin. Okay. Ano pa po? No answer pa din. May klase po siguro kasi ang alam po niya ay 10 ang salang niya. So anyway, pangangalaga sa aking mga kapatid. Pero dito, medyo, dahil binigyan nga ako ng mandato ng aking mother, para dito medyo umabuso naman ako. No? Kailangan, naging iron fist naman ako sa aking mga kapatid. No? So,
kinakailangan naman na susundin nila ako, hindi Pero mababa. manonood sa kanya pag ano. So dito po, tatlo kami magkakasama na lumaki, yung isang kapatid namin sa lola. So ang dinidisiplina ko, dalawa. Yung 2 younger siblings of mine. So pag wala ang mother, hindi ko pinalalayo yung mga kapatid ko. Kasi kahit nasabihin mo pa nung 70s or 80s ang panahon, delikado na rin naman ang panahon nun eh. Kung ano yung nangyayari ngayon, nangyayari na din noon. Kaya lang, ito ngayon dahil mas malaki yung population natin, mas maraming insidente. Pero yung sinasabi mo noon na ninanakawan, nire-rape, ginogoyo, dinadrag, meron din ang lahat niyan. Kaya lang, ang wala lang, ang absent lang na drug nung panahon namin, walang shabu. Ang drug nung araw ay marijuana at saka yung mga LSD. So, it's either mababang klaseng drugs o mataas na klaseng drugs. Tapos, kumbaga mga big time lang ang pusher. Hindi katulad ngayon na ang pusher mula taas papaba. So, ano pa? Pangangalaga ng bahay, paghahanda ng bahay, pangangalaga sa mga kapatid, responsibilidad sa paaralan. So, ang responsibilidad na itinuro na aking nanay, puro nanay naman ay, never be late. Ito po, nanay at tatay ang nagturo sa akin. Never be late. So, mga kakampi, bukod sa aking training ng college, sa aking paaralan, training na ng magulang ko ang never be late. Hindi uso sa amin ang Filipino time. Lagi kami on time. Sandali po. Pagka ako po nagpo-pause, ibig sabihin, i-forward ko po yung link sa ating mga kaibigan. Ayan. Kasi po, bagong balik pa lang tayo, wala pa po tayo madaming followers. Kaya tayo po ay naghahanap pa ng mga followers natin. Ayan. Okay. At ngayon po ay umpisa na ng ng pasukan sa ibang paaralan. Ano pa po? Kaming mga teenagers noon. Pag sinabi natin teenager, 13 to 19 years old, mula batang teenager hanggang sa magdadalaga na. Yung respeto, masyadong kine-carry out ng mga teenagers noon. Okay? When we see our teachers, okay? When we see our teachers, we stop and we say good morning. Teka po, Tatawagan ko lang po, ayan. Tumahimik na po ang aso naming si Spotty. Nandito po siya sa tabi ng bintana. We stop and we say good morning. Sometimes, we go and run towards the teacher. Isang grupo kami and we say good morning. When we were in college, syempre dalaga ka na, ano na yun, 16. I stop and say good morning. Kahit nga dadaan lang ako sa office ng dean, I stop and say good morning. So yung respect, dala-dala namin mga teenagers. Tapos yung pakikipag-usap namin sa mga guro ay magalang, pero kami ay comment section. Teka, may mga tanong daw sa comment section.
Saan ko ba titingnan ang comment section? Dito. Dito ba? Saan ba yung comment section? Dito sa link. Dito, bubuksan ko to. Eto. Okay. Uy, watching Fe. Masama bang mangarap? Ay, naku, natutuwa naman ako. May mga tanong. Okay. Masama bang mangarap? Ay, kailangan po tayong mangarap. Okay? When we make dreams, we put our energy into our dreams, it becomes our goal, and our goals, with the help of God, becomes a reality. Okay? So, kailangan turuan, mangarap ang mga bata. Kapag nangarap ka, tuturuan din natin silang mag-set ng goals. Pero ngayon, sa paaralan, tinuturuan na natin ng goal setting ang mga bata. Eto, sumagot na po ang ating panauhin. Buksan ko po uli ito. So, dapat bang matuto ang mga bata sa mga gawaing bahay? Dapat pong matuto ang mga bata. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, kahit panganay, kahit pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-limang anak, matuto dapat. Kasi, life is very uncertain. Kung mawala ang nanay mo, sino yung gagawa para sa'yo? Diba? Ay, ano pa? Yung laging sinasabi ng mother ko sa akin, kahit na yumaman ka, pagtanda mo, alam mo kung anong iuutos mo, alam mo kung ano ang malinis, alam mo kung ano ang hindi malinis. Kaya lang, napapasobra naman kasi nga, alam niyo po, yung nanay ko, malinis yung itinuro sa akin na paglilinis, lahat ng klase. So, nung ako po ay nagkaroon na ng pamilya, ay talaga namang malinis ang aking idinedemand sa aming mga kasamahan sa bahay. Through the years, natuto na rin po ako as an adult na ganito, hindi ko ide-demand hanggang hindi ko itinuturo. So, kung yung ano itinuro sa akin ng mother ko, yun din ang itinuro ko sa mga kasamahan ko sa bahay. Okay. Hello, Jelisa Lim. And then, may isa pa dito, hello, Elena Acepcion. Yun bang at highlight? Viewer ba yun? Uy, hello mga tiga Japan. Mike Lori. Ni Camille Sanchez, hello. And then, Helen Calicdan Datol. Uy, ako, binati ko na agad kayo ha, kasi baka mamaya pagpasok ng ating Marides Garcia from Houston, Texas. Ida Palisok or Palisok from Ireland. Okay. And then, the Filipino community in the USA, kumusta po kayo? So, hihintayin po natin na pumasok ang ating panauhin. Okay. So, paano ba to, RV? Mag-i-extend ba ako o hanggang 9 to 10 lang ako? 30 minutes lang yung 30 minutes lang yung ating panauhin. Okay. Masagot din ako. Ayan. Okay. Alam nyo, kung kailan pa tayo nagpo-programa, doon pa yung kami nagte-text sa akin. Okay. Habang hinihintay po natin ang ating panauhin na nagko-connect sa kanyang cellphone,
baka hindi niyo pa po ako naaalala or yung meron tayong mga new watchers. Ako po ay isang tagapayo o isang counselor at isang psychotrauma therapist. So, ang akin pong clinic ay online. Okay. So, maari kayong sumangguni sa akin. Ang pangalan ko sa Facebook ay Charissa Mojica Ranieses. So, pwede kayong mag-set ng appointment at mag-uusap muna tayo kung paano mag-set ng schedule at kung ano yung regularity. Okay. Gaano kataas ang stress ng bata noong araw? Yan, eto na si Sir Richard. Ay, magandang umaga po. So, Sir Richard Pletado, welcome to Kakampi Online Live. Magandang umaga po, Doc Sherry, and thank you so much for having me here sa ating Kakampiyon Live. Yes. Sir, meron tayong mga viewers, meron tayong mga kakampi from Japan, USA, and the whole world, Middle East, na mapapanood tayo sa replay o sa live ngayon. Kanina po binati ko na yung ating mga kasama dito at ang ating pong topic, pasensya na po kayo sir at napaaga. Naku, ginawa po akong 9 o'clock. Sir, may tanong po dito si Miss Fe, ang ating pinuno sa Kakampi. Ano daw po ba ang stress level ng teenagers noong araw versus teenagers ngayon? Ayan, hello po, Doc Sherry. Ayusin lang po natin Sige po. ating Naka-side view po. Naka-side view. Mas okay po ba yan? Hindi, sir, nakaganong kayo. Nakaganon. Okay po. Yung kanina po, okay. Ayusin lang po natin. Ano po. Kasi ang gamit ko po ngayon ay cellphone para sa... Pero maganda, sir. Ang cellphone niya maliwanag. Ayan. Yan, sir. Okay na okay po naman. Ayan sir, po. Payat po kayo dyan. Ayan. Maraming salamat po, Doc Sherry. Okay. Ayan, kanina nasabi natin. Opo. Yung stress level ng ating mga kabataan ng araw at ngayon, ano po, ako po ay isa sa mga kabilang sa batang 90s. At makakonsider po na yung mga Gen X yan, and millennials naman kami. Pero sa aking mga kalaro at sa aking mga kamag-aral, sa aking mga kaibigan, in comparison to the stress level na nararanasan po ng mga kabataan ngayon, ano po, ako po bilang isang guro at guidance designate sa pampublikong paaralan, ay masasabi ko po na mataas at parang pasana nila ang mundo sa mga simpleng bagay po, talagang dinaramdam na po nila ito. Are you speaking about the teenagers now? Yes po. Or then, okay. So are you saying, sir, that they have a low tolerance to stress? Yes, Doc Sherry. Ganun na po. Okay. So, sir, kinwento ko sa mga kakampi natin na 70s naman ako. Teenager ako nung 70s. So, sinabi ko sa kanila na ako ay tinuruan ng gawaing bahay, responsibilidad sa aking mga kapatid, at itinilaga ako na pangalawang nanay na sinasabi na aking nanay kung siya ay mawawala, ako ang pangalawang ina. So, lahat po ng gawaing bahay, pati po sir yung pangangalaga sa sarili, yung sir safety, yung chastity, itinuro ni mother and then ni father sa akin. So, yung wag magtiwala sa strangers at wag magtiwala din sa mga kahit na hindi strangers. Okay. Sir, nung panahon nyo, dahil kayo po ay millennial, sinasabi nyo, madami po ba, mataas na po ba ang incidence ng teenage suicide doon?
nung mga panahon ko po, Doc Cherry, ala pa akong masyadong nababalitaan na ang kaklase ko o ang aking kamag-aral o sa ibang school, ang aking kalaro ay nag-attempt na nagkaroon sila ng suicide ideation. So, hindi pa po ganun karampan. Ano po, yung kanilang suicidal thoughts nung mga panahon ko. Naaalala ko po, sir, nung panahon namin. Ako po ay nag-aral sa paaralan na pinagtuturuan nyo ngayon. So mataas po yung paaralan natin, ano? Wala pong rehas. Yung second floor na mataas, high ceiling po ang aming paaralan kasi po ito ay before the World War pa itinayo, Tama ano? po yan. Isa Mataas po sa po mga ito. pinakamatandang paaralan Opo, sa opo. ating lalawigan. Yes, so American style po ang aming paaralan. High ceiling, ang first floor, napakataas po. Tapos ang taas po ng second floor, pero wala pong rehas. At wala pong nag-a-attempt na tumalon na teenager. Tama Bakit po po. kamo, sir? Kwento ko po, yung side ko po ha. Noong panahon po namin, gigising ka ng alas 5. Doon po sa mga kamag-aral ko na tiga malayo, sila ay kakain ng almusal. Katulad ko naman, malapit lang ako. Walking distance lang kami halos doon sa paaralan. Ay, kakain kami ng late. Maliligo muna, sir. Magsusot ng uniforme, kakain late, papasok. Tapos makikipagtsika-tsikahan na sa mga kamag-aral. Buong maghapon kami sa paaralan, sir. Wala, sir, half day nung panahon namin. Uuwi, sir, kami ng alas 5. Gagawa ng assignment, kakain, manonood ng konting TV, matutulog na, sir. Yun po. Noon po, sir, Gen X nyo, ano na po ba yung routine ng mga teenagers noon? Hindi po nalalayo sa Hello, sir. Naghang si sir. Teka. Dito ko pala si sir, kukontakin. inyong generation na, Sir, if opo. I'm not mistaken, Sir, kayo ba naghahang? ayan po, and I'm back. Mm. Pasensya na po sa static signal. Po. Ayan, Opo. live po tayo ngayon. Ayan. So, going back, doon po sa sinasabi ni Doc Cherry, hindi po ganun kalaki yung pagkakaiba ng aming routine during my time na gigising ka ng 5 or 6 a.m. in the morning, gagayak, kakain, maliligo, pupunta sa paaralan at maghapon, nandun ka sa paaralan at uwian ng 4 or 5 and that's the time na maglalaro na ng yung panahon namin, yung palang sumisipod yung mga computer games. Pero hindi pa ganun siya masyadong sikat dahil yung mga mayayaman lang ang mga nakaka-avail na po. At saka pupunta ka pa sa mga ibang lugar. Though, mas na-enjoy pa rin and prefer pa rin namin ang mga physical activities. At syempre, sa mga batang 90s dyan, kung meron kayong mga, I'm sure you can relate to this, meron kayong mga inaantabayanan ng mga palabas sa TV. Oo, sir. Oo, sir. Ayun. So, yun po. Kaya pagkatapos po vice versa, gagawa ng assignment or maglalaro muna bago gumawa ng assignment. At pagkatapos po nun ay sigurado tiyak ay pagod na. Ayun. At Yes, sir. masaya na po. Yes, sir. Totoo. Nakapag-shotong pa tayo. Tama po. Sir, ngayon, ano naman po ang ating mga teenagers ngayon? Ngayon po sa napapansin ko, Doc Cherry, nalilesen na yung kanilang
physical and in-person interaction. Mm-mm. Though type of personality, sinasabi nila, they are claiming that they are introvert. Mm-mm. Ayan, they prefer to work alone or Mm. they are fine uh, having a solace place on their own. Pero Mm. sa tingin ko po, it is a result of lack of interaction. So Mm-mm. yung development socially, hindi po ganun sila na-expose dahil everything is an instant. They grew up with the screen on their face. Yeah, precisely. Sir, Um, itong lockdown, I had many clients online na teenagers, hindi, in general po mga paaralan. So, paaralan sa Maynila, paaralan sa probinsya na nagpapa-lecture ng anti-suicide. Kasi po, madami po tayo nag-suicide nitong lockdown, ano? tama Ah, po. dahil po, ang stress po nila, sir, yung cabin fever, ano? Isn't it that they had a problem with cabin fever? Ngayon, ano pa po ba ang ibang causes ng stress ng mga teenager na depressed at saka suicidal? Kahit na doon muna po tayo, ang susunod na tanong ko yung sexual practices. Kasi nung panahon po namin, pag teenager, karaniwan, hindi nakikipag-sex. Yun, sir. Kayo na po. Take it away, sir. Ayan, tama po yan, Doc. So yun sa pagkakaroon po natin ng anxious thoughts at depressive thoughts, ano po, multifactorial reasons naman po yan. So syempre, meron tayong diet, na katulad ng sinabi natin kanina, everything is in instant. Ayan, favorite ang pancit canton, favorite ang mga processed meats, favorite din ang hot dogs and all, ano, ang ating mga nabibili sa labas. So it really affects. And secondly, malaki na din po kasi yung pagbabago ng ating kulturang pamilyang Pilipino. Marami po doon ang we are living in a fatherless generation. Mm, Ano mm, po? mm, Um, wala po kasi sa formative years po ng mga bata, they cannot define between right and wrong. So they really need someone to guide them, to teach them. And the mm, best way to teach the kids is to model them. mm, Ano po? mm, Based on my observation, mm, wala pong naging model ang mm, ating mga kabataan ngayon. That everything mm, that they can see mm, is being shaped by a social media na mm, mm. napakadelikado naman po na doon na iaangkla ang ating prinsipyo sa buhay base lamang sa ating mga napapanood. Ano po? Ayan. So, first, the diet. Second is the family culture. And the third one po, syempre, is yung ating lifestyle. Ito po, medyo malawak na kung ano yung on how the way we use our time. And syempre po, it also contributes yung mga tao po nakakasalamuhan. Ano po? So, what can we expect kung yung friend mo depressed at ikaw may pinagdadaanan ka din? Parang retraumatization ang tawag po natin doon. Tama po ba, Doc Sherry? Ano Yes, po? sir. Yes, sir. They are Vicarious, being exposed. vicarious trauma. Yes, vicarious trauma. They are being exposed to different kinds of stimulus sa kanilang paligid. Na ito yung mga symptoms, kahit na hindi pa sila clinically diagnosed as a depressed, Mm, feeling nila depressed na sila. mm, mm, mm. Yes, sir. Because of the things na napapanood nila sa social media, TikTok, Facebook. Ayan po to. Eh, Yun sir, po ang aming, yes po. okay. Yung sir susunod, nung panahon namin, 70s, it was not natural or it was unnatural and it was taboo to learn of a teenager who is having sex. Ano po yun?
malaswa po at hindi katanggap-tanggap nung panahon namin. Sir, nung panahon niyo Sa, po, tapos i-compare yes, niyo po sa ngayon. sa panahon niyo po ba, Dok, yung pagka nahawakan pa lang ang kamay, kailangan magpakasal na. Tama po Naku, ba? sir, pag nahalikan, naku, sir. Pag Ay, nahalikan, kahit wala naman talagang feelings sa isa't isa. Those were the days. Ano po? no, natatawa ako. Sir, kasi po, probinsyana naman po ako. Kaya po ako natatawa kasi, alam mo sir, yung mga ganito maghahawak ka sa dulo ng daliri. Kahit na may boyfriend ka sa dulo ng daliri, ganun lang sir hawakan. Yes, Dok. Pero ngayon, kung i-compare natin, nangyari na ang lahat. And yet, there's nothing going on between them. Ah, Nakakalungkot po. ano sir, walang love. Yes. Walang love. Yes po. Oh. Tinatawag nila yun na low-key, they are not in the relationship, or they prefer to say mutual understanding. Pero Ah, ngayon po, ang ginagamit na nila, low-key. ano sir? Low? Low-key. Low Ay, key. yung para, yes, tama po yan, Doc Cherry. Wala po kayong commitment sa isa't isa. It's like a friends with benefits. Tingnan mo nga yan sir ha. Alam niyo po, mga kakampi, napaka-importante po para sa isang guidance counselor na alam yung mga terminologies na yan. Kaya po si Sir Richard, isa sa priority ko na gines. Kasi expose po siya. Sir, ilan po ang mag-aaral niyo sa paaralan ninyo? Ilang libo Kami po? po ngayon ay kulang-kulang 2,000. Hmm. Yan. So ngayon po increasing ang enrollment namin. We are expecting 2,000 plus Hmm. this school year. Yes. Sir, dahil hindi po natin ini-expose kung ano ang paaralan niyo, magbigay nga po kayo ng example ng mga parang sa ating mga counselors ay problema na. Pero sa mga kabataan, it's not a problem. It's just a way of life. Yes, Doc. Ano? Siyempre po sa aking mga cases, previous cases, yung physical abuse talagang andyan na yan. Bullying, meron tayong mga fraternities even before then. Ano? Pero yung ngayon, na because of their emotional disturbances, ay yung sexual abuse and sexual activities na very active, Doc, Mm-mm. ay very alarming. Nagpapaseminar po tayo kakaraan ng early teens pregnancy. At based on our statistics, ang HIV rates natin ay tumataas na rin. So, because of that, syempre po, hindi naman mangyayari na sabi kasi ng mga iba, ay, na-aksidente kapag ka nabuntis. Ano po? Pero kasi, ngayon, hindi aksidente ang tawag doon kapag nabuntis ka or nagka-HIV ka. Ano po? There is something on na ginawa natin, sexual activity. Ano po? So, yun po yung mga ginagawa natin intervention through symposium, Mm-mm. through lectures ng ating paaralan. Kasi po, ito po, nakakataan. Feeling, I don't know if it is a curiosity ba Mm-mm. or I don't know how to put it into to words. Ano po, but there's this student na nagkaroon po sila ng sexual activity in a um, public area. Ay, oo, sir. Ikwento nyo nga po, sir, yung sa kanila. Ayan. So, sa isang mall po, nagkaroon sila ng sexual activity sa isang Dressing CR. room. CR ba, sir? Yung Ayan, hindi dressing room. CR. Ayan Mm. do. No? Um, Tapos, um, it so happened na may nakapag-video sa kanilang dalawa. At Ah, sad to say, yung video na to ay kumala. oo. Oo. And syempre, kapag ka po ganoon, pagka
pasa-pasa na, download sa Oo. Messenger or Oo. through any social media at in-upload ulit, mahirap na pong i-trace ng ating mga kaibigan sa PNP. Hmm. Oh my God. Ayun. So, pagka ganun, sir, ah, painted na, sir, nakita ba, sir, yung mga mukha nila? Yes po, Yung mukha po ng babae at lalaki, nakita po. yung isa po, yung babae ang mas Na, na-expose. oo. Ano kaya, sir, yung planted kaya yun? Yun po yung mga under investigation natin Mm-mm. based upon the interview, sino yung Mm-mm. mga nakakaalam, ano ba sila, Mm-mm. or usapan ba yan ng mga magkakaibigan. Mm-mm. So, yun, ano po, hanggang sa talagang they are traumatized of what happened, the family decided and the victim, Mm-mm. the teenagers decided na ano po, na huwag na lang pag-usapan. Kasi talagang they will live again to the moment na nangyari yun. And for Sino, them, it's sino po very ang shame. nagsabi na huwag na lang pag-usapan? Decision po ng both parties ng family. At Okay. the same time, opo, para hindi na masyadong ginawa naman nila sa mga authority na lang natin yung investigation. Okay. Sir, halimbawa, syempre, sir, under you yun, under sa'yo yun. Kumbaga, ikaw ay nakapamagitan doon. Involved ka na dahil involved yung paaralan, Sir, legal ba yung involvement mo doon? Nakapirma ka ba, sir, sa mga ganun? Doon po, yung as a guidance designate po, meron din naman po tayong, syempre po, sa labas nangyari kasi yun eh. Pero kasi po sa aming manual, scope pa rin po ng paaralan kapag when they are wearing their IDs and wearing their school uniform. It so happen po nung nangyari, they are wearing their school uniform and our school, ayan, ay nakikita, the logo of our school is very visible. Naku, sir, Yun po, palagay kaya ko, kailangan yung, po talaga yung, mag-mediate the council. sir, palagay ko yung mga nanonood sa atin, napaganon din. Naka-uniform pala, Anyway, Yes po. It halimbawa happened po, after sir, the school daw po kasi eh. meron po bang involved na drugs dyan, sir, o dare lang po yun? Parang katuwaan lang po. Ano po ba, sir, palagay nyo sa inyong professional and personal impression? So, hindi na po natin itatanggi, ano? Kasi nung, ano po, bawat barangay, nakita ko din po yung statistics, lalo na nung time natin during the war on drugs. Bawat barangay may mabibilan ka na easy access po. Ano? Oo, sir. Uh, it exists in the school nowadays, kaya Oo, we sir. have to be vigilant. Panawagan din po sa ating mga kapwa guro at sa ating mga magulang na magkaroon ng open communication sa ating mga anak because prevention is always better than cure. But in that specific activity, wala naman po. And it's Walang more of a drugs. dare. Wala naman po. So parang thrill seeking. Yes, po, Oh. Sherry, ganun naman po. Sir, More of adventure. adventure. Nangyari sa kanila. Okay. Dahil po yung mukha ng babae ang nakita at kumalat, nahiya po ba yung babae? Na-traumatize po ba siya? Ano po ba yung nangyari sa kanya epekto sa performance niya sa paaralan? Ayan. For a certain period of time, syempre kailangan din po kasi nilang i-serve yung kanilang consequences. For a time being, for 2 weeks, ay hindi po muna sila pinapasok. Ano po? So, at
that will serve din po para makapagpahinga din naman sila po, na hindi sila makita ng kanilang mga schoolmates na nakapanood ng kanilang video. But after that, hindi po natin maitatanggi na nagkaroon siya ng epekto sa kanyang emotionally, mentally, and sa kanyang performance. Buti na lang po papatapos na yung school year na nangyari po. Kasi kung hindi po, talagang mas malaki yung magiging impact. If I'm not mistaken, if I remember it right, parang a month before graduation bago mangyari. Sir, Yun. So parang fourth year ah, siya. grade 12. Grade 12. Opo, senior high school po kami, opo. Yes. De, kung siya ay grade 12, okay. Kumbaga, lilipat na siya, magka-college na siya. So, hindi na masyadong kakalat yung chismis doon sa paaralan. Yes po, Doc. Exactly. Mm-mm. Kaya yun na lang din po yung naging siguro naging advantageous side when it comes to time. Pero kung hindi po, kaka-open pa lang ng school year, ang hirap po siguro mag-aral kahit nasa ibang environment ka na. Kasi dala-dala mo pa rin yung Oo. experience, Mm-mm. na yung shame, yung guilt, di ba Mm-mm. po? Mm-mm. Napakahirap. At yung forgiveness sa sarili mo pa din. Bakit nagawa? At saka sir, kung ang magulang ay hindi maunawain, isusumbat yan sa bata. Habang siya ay nabubuhay, isusumbat ng isusumbat. So bago po ako pumunta doon sa susunod na tanong, baka makakalimutan ko sir, batiin po natin ang mga viewers natin, mga kakampi natin from the Kingdom of Saudi Arabia. At saka po si Lay, isang anniversary follower po natin, si Lay Yisha Che Guevara. So, Helen Kalikdan Datol, ayun. So, ito na po, Sir Richard. Teka, naghang si Sir Richard. Hintayin po natin si... Ayan, Sir Richard. Sir Richard, meron na po tayong 8 minuto na lamang. Pasensya na po kayo ha. Inagahan po yung airing eh. Sir, baka sa susunod pwede ko pa kayong imbitahin ha. Dito po sa ganitong example, na nagkaroon ng iskandalo ang anak, nagkaroon ng legal battle, police record ng mga anak, at nagkaroon ng malaking kahihiyan. Ano po ang hanggang 10:15 pa daw, sir. Okay na okay, 10:15. Ano po ang Ayan, maipapayo niyo? Yes, sir. Ano po ang maipapayo niyo sa mga magulang na nagkaroon ng similar situation as such? Ayan. So siguro po pagka ganun na yung nangyari sa ating mga anak, let's say nagkaroon na ng early teens pregnancy, nabuntis na po ang inyong anak because they were involved in sexual activities, nagkaroon ng HIV, or kumalat na yung video or anything else pa, hindi na po kasi natin maibabalik yung nangyari. Past is past, it already happened. Siguro po yung pagiging understanding at kung paano pa natin maitatama yung pagkakamali. Ano po? Because our past, as a blessing in disguise, way ng ating Lord para matutunan yung mga bagay yung mga totoong hamon ng buhay sa kanila. Ano po? And when that happens, siguro po pakiusap sa mga magulang na samahan po natin ang ating mga anak, ano po, in going through the rough edges of their life, yung mga tough times nila.
Yun. Na Ito, hindi na sir. po natin sila sisingin. Ano po? Kasi mas alam na po nila yan sa sarili nila eh. Mm. Ito naman, sir, meron, sir, katanungan. Nalaktawan ko to kanina. In relation to gadget and the behavior. So, bakit daw masusungit ang mga bata ngayon? Eh, naghang si Sir. Naghang si Sir Richard. Siguro naririnig ako ni Sir Richard. Mahina nga po ang signal ngayon. 2 bars lang. Oh, 2 bars lang ang ano ngayon. Dahil kulimlim ang panahon. Walang araw, kaya mahina ang signal. So, hintay-hintayin po natin. So, ako muna. Sa aking opinyon, bakit masusungit ang mga bata ngayon? Unang-una, ayaw nilang ma-confront sila ng kanilang mga magulang. Kasi, baka meron silang ginawang hindi kaaya-aya o labag sa alituntunin ng pamilya. O kaya naman, nagmamadali silang palagi dahil magagadget pa sila at ayaw na nilang makipag-usap. O kaya naman, they feel that the parents are not relevant or not within the same. Hi, sir. Si Richard. Ayan. Bu- Sinagot ko na po muna yung tanong Ayan. para sa inyo. Tatapusin ko lang po yung sentence. Sige po. Narinig mo po ba, sir? Yung Yes tanong? po. Okay. So, they feel yung last sentence ko that the parents are not relevant or not in the same vibrations as they are. Sir, sa inyong pananaw, bakit po masusungit ang mga bata ngayon? May kinalaman po ba ito sa kanilang gadget-gadget? Ayun. Kasi yung exposure po natin, nakikita ko lang sa mga games, medyo yung iba po, yung mga context and theme na kanilang mga ginagawa ay masyadong brutal na. Yan. At nakaka-influence din po sa kanilang value system. At pangalawa, yung kanila pong attention span ay umiiksi ng umiiksi dahil nasanay na po sila, they are living in a generation that everything is instant. That when they need a food, here's Grab, here's Food Panda, na pwede na lang orderan. Ano po? So, hindi na po sila na-expose sa mga activities that they have to wait and they have to develop that kind of patience. At the same time, yung kanilang communication or yung engagement socially, hindi na nga po sila exposed because of the gadget. Ano po? Ayun. So, sir, hindi na inaalintana kung magulang man at hindi na inaalintana yung honor thy father and thy mother. Yung sa 10 Commandments natin. Sad to say to. It's Naal- really na- existent. Opo. Pagka po yung family values ay nagkakaroon ng total decay. Alam mo, sir, if I may share, maliit pa ako hanggang lumaki. Yung nanay ko, wala lang, pagka medyo sasagot-sagot ano. Ako po kasi ay isang bullheaded, matigas po ang ulo ko. Kailangan po ako po yung klaseng tao na ipaliwanag mo sa akin bago ako susunod. Ganun po ako, sir, ano. So, sasabihin ng nanay ko, honor thy father and thy mother. Lagi po na lang, yun ang sinasabi. Sir, will it help if the parents keep reminding their children about the commandments of the Lord? I totally agree, Doc Cherry. Ano po, yung value system natin as a family, kailangan natin mas strengthen because we are reproducing our own kind. If we don't like the kind of harvest, the fruits that we are harvesting, then we might take a look on the seed that we are sowing into their hearts. Tama po ba? So, yun po, kapag kasi every time that we are sharing the word of God to them, we are praying together,
even though hindi po natin nasusubaybayan ang ating anak kasi time will come, they will really leave. Di ba po? They will work abroad, they will go, they will find their own life. But when we began to establish the foundation that the principles that we as a parent wants to have for our children, then it will become their guiding principles. So, sir, are you saying that we must not totally rely on the teachers, on the guidance counselors for the discipline of our children? Tama po yan, Doc. Kasi ang una pong pagkatuto ay nagsisimula sa ating bahay. Ayan. Kayo po ang talagang formative years ng ating mga anak ay nasa sa bahay pa rin po. Parang sumasalo na lang po yung mga teachers and guidance counselors natin. Pero kayo pa rin po as a family, yung may malaking influence sa kanilang buhay. Alam niyo, sir, ako ay nag-aral sa Catholic school ng elementary. So, exposed kami sa gospel, exposed kami sa pangangaral, madre, ganyan. Ng high school, public school, pero hindi, sir, nawawala yung pananalangin, pagsimba, at halos lahat ng kaklase ko, sir, kahit na anong relihiyon, sila ay sumasamba, nag-a-attend ng service. Pagdating, sir, ng college, ganun pa rin. So, the word religion, good manners, and right conduct were there. Ngayon, sir, ngayon ba sa curriculum ng ating paaralan ay meron pang spirituality or religion or good manners? GMRC. Yun po yung nakakalungkot, Doc. Ano po? Yes, sir. Ngayon, ini-embrace natin sa pampublikong paaralan sa Department of Education ang tinatawag nating matatag curriculum. Nagka-transition po tayo sa K-12. Ayan. And sa K-12 at sa mga nakakapapa, nilesen po ang GMRC. Nilesen? Oh. Yes. Nilesen po yung time. Kung before, every day may 1 hour tayo from Monday to Fridays. Ngayon po ay maging isang araw na lang at isang oras ito. So, sir, binawasan ng GMRC, binawasan ng flag ceremony. Di ba, sir, ang flag ceremony once a week na lang? Yes po, Doc. Panunumpa sa watawat. So, sir, yung mga basic na love God, love your country, love your family. So, yun, sir, ang nabawasan. Tama po yun, Doc. Okay. For the benefit of our mga kakampi, sir, mas tumalino ba yung mga bata ngayon? Nung inalis ang mga ito? Yun naman po, Doc, ang malaking issue sa ating Department of Education dahil sa recent result ng ating mga PISA at mga standardized tests at mga creative thinking skills ng ating mga kabataang Pilipino ay nahuhuli tayo. Kasi I believe na meron kasi tayong spirit, soul, and body. And when we are educating an individual, it is not just the mind, but as well as their character. Very important, so, sir. Kung mawawala siguro yung character nila at magiging intellectual, na yung intellectual naman natin as we are living, hindi na tayo mahihiya, we are facing it in a third world country na medyo lack pa tayo sa mga ibang teknolohiya. Ano po? At lack pa rin tayo, lacking pa rin tayo sa mga makabagong pamamaraan, sa mga supplies sa pagtuturo, baka hindi tayo makasabay sa pangailangan ng world market or globalization. Ayun naman po ang personal worry as an educator and as a guidance desk. So, sir, focusing on academics and lessening the spirituality or religion or good manners did not help. Sir, para doon sa mga hindi nakakaalam,
kung ano ibig sabihin ng PISA. Maaalala niyo po ba kung ano ibig sabihin ng PISA? Yan. Ang PISA po ay i-search po natin. Sige po. Program for International Student Assessment. International. Ibig po sabihin, may ilang bansa internationally ang kumuha nitong assessment nito. Pag sinabi po nating assessment, mga kakampi, ito po ay test. Kung gaano karami ang laman ng general children in the internationally. Sir, sino po ang mga participants ng PISA? Or anong age range po ng participants ng PISA? Yan. Meron po tayong kinuha sa mga junior high school na selected representative random sampling po ng Department of Education. Yan. At ilang bansa po ang nag-participate sa PISA? 6 na po at 4. 64. Sir, i-share nyo nga po sa mga kakampi kung pang-ilan ang Pilipinas sa PISA. Pangatlo po tayo sa pinakamababa. Yeah. So, number 62. 61. Yes po. Yes, sir. Okay. Po. Mga kakampi, from 1 to 64, internationally, pang 61 or 62 ang ating bansa, ang Pilipinas. Sa intellect. Okay. So, napakalungkot. Doon po kasi Doc, minimeasure po yung ating mathematical ability, ang ating reading comprehension, at ang ating knowledge in science. Sir, tama po ba'y pagkakaalam ko na ang PISA ay 4 na taon pa lamang tayo nagpa-participate? Sa pagkakaalam ko po. Okay. Sa loob ng 4 na taon, ang mga batang kumuha nito, ibig sabihin, madami pang mahihina sa pagbabasa. So, nung sila ay bata, nung sila ay elementary, sila ba ay, hindi ba, teka muna, nag-iisip po ako ng maganda-gandang salita, sir. Hindi po ba sila nagabayan o hindi na-test ng mga magulang nila? Hindi ba sila pinabasa ng parents nila? At hindi na-discover na hindi marunong bumasa at bumilang ang kanilang mga anak? Meron po kasi tayong tinatawag na sa curriculum natin that no one is left behind. Ano po ba So, ibig ang sabihin? tinatawag po nun ay mass promotion. Wala pong may iwan, wala nang uulit. Ayan. At meron din po tayong nung nakaraang pandemya, nagkaroon po tayo ng academic gap sa mga bata. Academic gap. Sir, ano po yun? Yun po yung mga hindi nila napag-aralan sa nakalipas na 2 o 3 taon. Na nandun lamang po sila sa kanilang nilang katahanan na hindi po nagagabayan ng kanilang mga magulang o guro because nag-shift po tayo into a research-based learning or self-paced learning. Ayun. Pero sir, ito ay, kumusta naman po? Kasi ito po ba ay para lamang sa public school yung naging mababang rate natin sa PISA? Kasi kasali po ba ang private schools dito? I-check po natin, Doc, kung sino yung mga participants. Kasi dahil random sampling siya, kung nag-allow din ang ating mga prestigious schools. Ayan. Kasi, naalala ko, sir, nung kami, parang may ganyan kami sa eskwelahan. Pinaglalaban-laban, sir, lahat. Elementary to high school, ganyan. So, may ranking, sir. Natutuwa ako sa nung binigyan kami ng test noon grade 3 ako. Ang ranking ko, grade 6. Wow. Sir, natuwa ako. Yung acceleration pa po,
binigyan po sir ng test yung buong school, buong elementary. I was in grade 3. Tapos sir, inilabas sir yung test, inilabas yung results sir sa bulletin board. Nandun ako sa rank ng grade 6. Kasi po sir, habang kayo yung nagsasaliksik, I had a good foundation. I had a good foundation sa kinder. Wala po kaming nursery nung araw. Kinder. After kinder po, grade 1 na nung panahon namin. Ano? And in grade 1, very stimulating po ang aming teacher at ang mga aklat namin ay very stimulating. Pagdating po ng papatapos ng grade 1, nakita po ako ng magulang ko, nagulat din po ako sa sarili ko. Nagbabasa ako ng newspaper. Pero sir, yung malalaking title lang The Manila Times. Naku, ang laking tuwa po ng magulang ko. Pero kasama po dun sir, ang effort ng magulang ko. Kasi po, tinuruan po ako magsulat straight. Ito, ganyan. Lahat, kami po magkakapatid, tinuruan magsulat ng pangalan ng magulang. Tapos po, yung tatay ko, 1 gallon, 1 liter. Ano pa yung tinuturo? Papakita yung 2 liters. Ito, ang laman nito, 2 liters. Ito, 1 liter. Kukunin po yung galon ng ice cream. Ito, ang laman nito, 4 liters. So, it was a joint effort between my parents and the school that maybe stimulated my prefrontal cortex, my cortex hip to think critically. Ano po sir ang nakita Yes niyo na po ba kung sino nag-participate sa PISA? Wala pa po, Dok, pero sabi dito ay 81 countries ang nag-participate noong 2022 at pang-anim po tayo sa pinakamababa. Oh my God. According po yan sa kay Rappler.com. Rappler. Okay. Sir, pagdating ng 2024, pang-tatlo na tayo sa pinakamababa. My God. Sir, dahil ito po, ano po ang maipapayo nyo? Pero teka, kasi po tayo, makakat po tayo, babatiin ko lang, ay sige, ano po ang maipapayo nyo sa mga magulang na OFW? At yun din po sa mga hindi OFW na kasama natin ngayon dito sa ating palatuntunan. Ayan, sa mga OFW talagang lubos natin nauunawaan yung naging decision po natin ng mga ibang bayan para sa ikabubuti ng ating pamilya. Ano po. But still, it is a triangular effort of the school or the teachers, the parents, and the child. Na kung saan po ay kami bilang guro na pangalawang magulang anak ay huwag naman po natin aawayin din. Ano po, isingit ko lang din. Kasi katulad din po ninyo na napapagod din at may emosyon din ang ating mga guro. Means, not all the time they are in best condition. Ayan. Pero po, yung constant communication and participation po sa kanila. Especially kapag po hindi lang sa OFW po ito, sa mga nandito naman po, bigyan po natin ng oras ang ating mga anak, lalo na po kapag ka mga cards day. Kasi Dok, nakakalungkot. Wala pang kalahati ng mga magulang ang uma-attend o pumipirma doon sa mga card ng kanilang mga anak. And that is the time allotted by the school para makapag-report po kami bilang guro kung ano na po ba yung progress ng inyong mga anak every quarter. Kaya napaka-importante po niyo. Now, sa mga OFW po natin na kababayan, kung pwede po natin makuha yung messenger ni teacher or any platform that we can communicate with them, we can do so po. Oh yeah, especially may social media. Sir, meron na lang tayong 1 minuto. Masasabi mo ba na mairerekomenda mo ba na kumuha ng private tutors
yung mga magulang para sa academic upliftment ng kanilang mga anak? Um, Case-to-case basis po yan, Doc. When I say case-to-case basis, kung ang tutor ay tuturuan lang kung paano gumawa ng assignment, I rather call it a program kung saan si teacher ay alam talaga kung ano yung mga competency na kailangang matutunan ng mga anak niya. Ayan. At it's not about just the assignment per se, but teaching them how to establish the study habits. Ayun naman Ayun, po. naku, wala ako niyan. Oo. So ngayon ay 10:15 AM. Nagpapasalamat po ako sa ating kakampi guest today na si Sir Richard Pletado, isang guidance designate, isang guidance counselor, isang licensed teacher, at siya po ay malapit nang maging registered guidance counselor. So kung gusto niyo po Claiming it is pray with kung, me. yes, kung gusto niyo pong sumangguni kay Richard Pletado o sa akin, hanapin niyo lang po kami sa Facebook. Si Sir, pwede po ba nila kayong hanapin sa Facebook? Yes po, pwede po. Okay. That's shared. Richard Richards, tama po ako, sir? At Tama po. Yan ako po naman yung po, Facebook name. yes, Charissa Mojica Ranieses. May Ranieses po, walang Ranieses do sa aking card din. So maraming salamat po, Sir Richard, at sa uulitin po. Wag po kayong madadala. Okay. Yes po, Doc. Thank you so much for having me here. Yes, you're most welcome, and it is our pleasure to have you. It was a very beneficial day today. So, salamat RV, salamat Fe. Teka, magpapaalam na ako. Hindi yata sila nakikinig. Teka, sa chat. Hindi pala ako sumasagot sa chat. Bye. Bye na. Ayan. So, hintayin po natin, sir. Magpa-bye-bye yan. Bye-bye po. Okay. Ayan. Okay daw. Thank you. Bye. Thank you Bye. so much po. Please po.